Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna rito at good evening dyan. Eto guys ang ating gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ay nakahanda para sa mga repatriations nitong ating mga kababayan. Although very challenging dun sa mga area, sa mga bansa na affected dahil nga ang airspace ay sarado. So, ibig sabihin, bagamat available ang mga eroplano, available ang airport, hindi pwedeng lumipad sapagkat sarado nga ang airspace. Ibig sabihin, medyo delikado. Kung magpalipad, baka mapagkamalan pa na ito ay anong tawag dito? Jet o kalaban At isang bagay pa nagliliparan ng mga missile sa ere. So napaka-risky So ang challenge ngayon sa ating gobyerno ay kung ibinabiyahe sa ibang lugar na mas safe at the same time doon pwede nang paliparin. Katunayan, pwede nang isakay sa eroplano, at makalipad yung eroplano pabalik sa Pilipinas. Sa katunayan, meron na tayong mga dumating na mga kababayan galing sa mga lugar na yan na affected na nasa Pilipinas na. Okay. Ngayon, ang tanong guys kaya ko ito'y kinokontent ay para awareness ng ating mga kababayan na ang ating gobyerno ay nandyan, okay, at tumutulong. Sapagkat ang mga didilis, syempre, ay sinasamantala na naman ito. So, mga didilis ay umiral na naman ang mga kabubuhan at gumagawa ng mga naratibo at paninira na kesyo hindi raw nakahanda ang gobyerno. What the heck? Tumigil-tigil nga kayo. Yung Inday Sayad nyo ayong gumagala. Nagsha-shopping sa Thailand. Kung saan-saan pumupunta. Kaya wag kayong tanga. Anyway guys, eto isipin mo ba naman sa sobrang kabubuhan ng mga didilis na ito? Aba, ang kanilang ngayong mga naratibo about sa EDCA sites naman. Na ang tinitira daw nitong Iran ngayon ay EDCA sites. Kung saan may mga US bases, excuse me po wag po kayong tanga. Unang-una ang tinitira ng Iran ngayon ay yung member ng GCC o yung tinatawag na Gulf Cooperation Council na ito ay binubuo ng ilang miyembro, Bahrain, Kuwait, Oman, UAE, United Arab Emirates nga ba? Tama ba UAE? Saudi, kasama ang Saudi. So, yan ang mga tinitira pero hindi pa even sa Saudi hindi pa makarating Di ba? Dahil medyo may kalayuan na rin, So, yun ang mga tinitira kaya huwag kayong tanga. Ngayon, kahit pa sabihin mong may EDCA sites ang Pilipinas, kung hindi pala kayo bobo, makakarating ba sa Pilipinas ang nanggaling sa Iran? Kahit yung jet nila hindi makakarating rito sa layo, kailangan mag-refuel. At yung mga missile nila, palagay mo, aabot sa Pilipinas? Kundi pala kayo bobo. Di ba? Ang tanga nyo lang. At ang isa pa, hindi nyo ba napansin ang mismo ang China nga, naduduwag Ang China, nagpahayag na humihingi ng ceasefire humihingi ng ceasefire sa US and Iran. Ito, supporter ng Iran ng China, At sinabihan nila, war addict daw ang Amerika. Bakit? Nagpapahayag lang ng takot ang China. Dahil kay Trump. Dahil si Trump, sa loob lamang ng isang taon, nakakawalong bansa na yata ang tinitira. What the heck? Hindi ako pabor sa gera, guys, pero syempre, hindi natin alam ang tunay na sitwasyon sapagkat alam naman natin sa Iran talagang matagal nang may diktadorya yan, sumusuporta sa mga terorismo yung leader na yan, yung namatay. So, kaya rin ako dyan. Medyo may reservation ako pero syempre hindi naman tayo dapat na makialam dyan, Ang intindihin natin ay ang ating mga kababayan. Ang problema lang dito sa mga bobong didilis nito, imbis na makatulong sa panahong ganito, naninira pa ng gobyerno. At ipagpipilitan pa na si Sayad kesyo magaling daw. Paano nagaging magaling si Sayad? Wala nga yung ginawa. Wala nga yung nagawa kundi gumala. Paano na naging magaling? Ang harapin na lang niya, impeachment niya. So, ang kabubuan nitong mga didilis, EDCA sites daw. Titirahin daw ang Pilipinas.
So, fake news po yun. Huwag po kayong nagpapapaniwala, ha? Wala pong titira sa Pilipinas. Hindi po matitira ang Pilipinas. Unang-una, napakalayo ng Pilipinas, no? Tsaka, di yan ay na-intercept na agad. Sa ere pa lang, intercepted na yan. Tsaka bago makarating ng Pilipinas yan, maraming airspace na dadaanan. Hindi lang ang Pilipinas. So yung ibang bansa na dadaanan ng airspace ng mga missiles na yan, i-intercept yan at magagalit. So lalong dadami ang kaaway ng Iran, mga bobo. Imbis na US lang at Israel ang kalaban nila, tsaka itong mga tinira nilang iba, dadami. Anyway guys, yun lang. Ang sinasabi ko lang, mag-coordinate po kayo mga kababayan namin, mag-coordinate kayo sa ating mga embahada, ha. Nandiyan ang tulong ng gobyerno. Mare-repatriate kayo, kaya mag-coordinate lang kayo kung paano, sapagkat gumagawa ng paraan at may mga paraan naman na nagawa. At may mga procedures na. So mag-coordinate kayo sa mga embahada ninyo at wag po kayong magpapaniwala sa mga balita nitong mga didilis. Kung kayo man ay didilis na nandyan, wag kayong magpapaniwala sa pagkakataong ito. Tigilan ninyo ang paniniwala sa mga didilis, o kung ayaw nyo naman at gusto nyo manatiling maniwala sa mga kapwa nyo didilis, wag na kayong umalis dyan. Pumunta kayo dun sa mga putukan, sa binabagsakan ng missile. Magpatiwakal na lang kayo. Mga nanyo. Diba? Kayo na nga ang iniintindi hanggang ngayon. Nandyan sa sitwasyon yan. Ang gusto nyo, maninira pa rin sa gobyerno. Magpatiwakal na lang kayo. At wag na kayo sumama at ibigay nyo na yung islat ninyo para doon sa mga kababayan natin na mga gustong makauwi. Pero kung ikaw naman, nag-iisip sa yung safety sa yung pamilya, kahit papano, kahit didilis ka, pwede mong isantabi muna yung pagiging didilis mo, talinuhan mo ng konti, pumunta ka at iligtas mo ang iyong sarili, no? So, mag-coordinate ka na sa ating embahada, huwag ka nang mahiya. Total, baka kapal naman ang iyong muka. Okay, so yun lang. Yung mga didilis nito hanggang ngayon, ang gusto maninira sa gobyerno, no? Mga siraulo talaga. Imbis na tumulong ang mga hinayupak na ito, maninira pa sa gobyerno, what the heck. So yun na. So hindi totoo ang mga paninira nito na hindi gumagawa ng paraan ng gobyerno, ha? Gumagawa po ng paraan at hindi po kayo pinababayaan. Nagtutulong-tulong po ang mga ahensya ng gobyerno. Even ang ating Senate Foreign Relation Chairman, no, na si Erwin Tulfo. So nag-coordinate na rin siya sa OWA at tumutulong po at may mga pondo rin na itutulong sa inyo. Siya nga pala, doon sa mga OFW, nag-o-offer si Secretary Angara na kung makauwi kayo rito, magturo na lang kayo, pumasok na lang kayo sa DepEd sapagkat marami tayong pangangailangan, marami tayong pagkukulang para sa mga teacher at bibigyan kayo ng trabaho ni Secretary Angara. So ano pang hinihintay nyo? Nandyan ang tulong ng gobyerno, okay? Kaya huwag kayong makinig masyado dito sa mga didilis, no? At kung kayo naman ay didilis at gusto nyo nang magkatrabaho rito sa Pilipinas, pag uwi nyo, mag-coordinate, no, sa ating sa OWA, POEA, alam ko sa OWA. Tapos kay DepEd, kay Secretary Angara. Pero through OWA na rin para sa ganun mas madali yung proseso. Okay? So yun lang po, ang gobyerno po natin ay nandyan para tulungan kayo. Kaya iwasan ang pakikinig sa mga fake news na dinadala nitong mga hinayupak na mga didilis na ito na hindi pa itong mga ito ay kunin ni Taning, no? At magsipanaw na. What the heck? So yun lang, sa mga bobong didilis at may sayad dyan, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!